Hello mga ka-legit Davercats! Ito na ang pinaka-latest news. Glyza De Castro, Kokoy De Santos at Mr. Buboy Villar. Sadya nga bang papalitan na bilang host sa tahanang pinakamasaya? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panunood. And for today's video, ito pag-usapan natin dahil i-congratulate natin si Miss Maine Mendoza dahil isa siya sa mga nominado bilang TV Host of the Year. Ang Eat Bulaga, nakalagay pa nga dito is EAT, no? Pero Eat Bulaga yan, guys. So, siya po ay kinocongratulate dahil isa siya sa mga nominado bilang TV Host of the Year. Nito pong isa sa mga premyadong ahensya, no? So, talagang Miss Maine Mendoza, talaga masasabi mong naging batikan na rin po siya sa pagdating sa hosting dahil nahasa siya ng husto for the longest time na pagiging host niya dito po sa nasabing Eat Bulaga, no? So, eto na nga, no, pag-usapan natin itong isang news na kumakalat ngayon sa social media dahil may mga host di umano na papalitan na dito po sa nasabing show. Sabi po ng Pep Alerts, no, Glyza De Castro, Buboy Villar at Kokoy De Santos, papalitan kaya sa tahanang pinakamasaya? Yun po ang tanong kasi meron po kasing meron pong mga balita na nasagap po tayo na nasa South Korea daw di umano ang Running Man or grupo ng Running Man Philippines na kinabibilangan ni Glyza De Castro, Michael Daes, Buboy Villar, Kokoy De Santos, Lexi Gonzalez at Angel Guardian. Hindi ko sila kilala actually. Ang kilala ko lang si Glyza lang. Hindi na nila kasama si Ruru Madrid na nagpapagaling pa sa sakit dahil nagkaroon po siya nag-positive po siya sa COVID eh. Kaya medyo hindi siya nakasama. Wala pang idea ang 6 na regular na participant na meron ng ipinalit kay Ruru, pero tikom ang bibig ng mga handler nitong aktor na narinig naming kapalit ni Ruru. Hala, papalitan siya sa Black Rider. Eh, di ba siya ang bida doon? Pero, ang sabi ng ibang napagtanungan, ay may special na participation lang ang aktor na ito kagaya ng iba pang special guest na naka-line up. Wala pang idea kung talagang gagawin ng aktor ang second season ng Running Man ng Philippines. Pinilit daw nilang gawin ngayon January ang taping ng Running Man Philippines dahil sobrang lamig at nag-i-snow sa South Korea. So, napapabalita kasi na itong tatlong host na ito ng tape, no? Samantalang tatlong regular host ng noontime show ng Tape Incorporated na tahanang pinasara ang kasama sa Running Man PH, sina Glyza, Kokoy at Buboy. Ninanong ng ilang mga taga-showbiz insiders kung sino nga bang ipapalit nila sa tatlong regular host. Wala pa raw sinasabi sa kanila kung may ipapalit pero mukhang wala naman daw. Kasi kung tutuusin naman, sobrang dami na po ng host ng tahanang pinasara, 'di ba? Ang dami na pong host na nag-host po doon. Bakit naman po kailangan magpalit pa? Pero ang tanong po ng lahat is sabi niya marami pa namang naiwan at nandyan pa naman daw as ang main host na si Paolo, si Isko at si Winwin. Ang isa sa kinukulit natin ay naman kay Paolo ay kung final na ba talaga ang titulong tahanang pinakamasaya sa kanilang noontime show. Sabi diyan, wala pa raw siyang alam at hindi na sila na-update pagdating sa kaso nito sa Eat Bulaga ng TVJ. Tikom na bibig nila patungkol dito. At ayaw na rin ni Paolo na makisawsaw dahil alam niya na talagang bubugbugin na naman siya sa social media eh, no? Sabi niya, basta tuloy lang daw sila sa pagbibigay ng saya at tulong. Ganon na lang sila, very plain sa mga sagot. Kasi magmula po nang bumalik sa TVJ ang Eat Bulaga, lumaban na sa rating ang It's Showtime, nalagpasan na nito ang tahanang pinakamasaya. Yun ang pinakamalungkot na balita, no? Dahil talagang mula po nang nabawi ng TVJ ang titulo or trademark na Eat Bulaga,
ay talagang talagang sumadsad po yung rating nito pong Tahanang Pinakamasaya. Noong nakarang Sabado, January 13, 2024, dumikit ang rating ng It's Showtime na naka 4% sa Itbulaga ng TVJ ng 4.1. Ang Tahanang Pinakamasaya ay naka 3.2. Pero sabi ko nga, di ba, parang wala na rin tayong tiwala dito po sa rating na to dahil di natin alam kung totoo ba ito, di ba? Pero ito na nga, dahil ang pinaka point of view ko lang patungkol dito is that alam mo, isang artista kasi, kung well compensated yan sa kanyang show, kasi regular show yan araw-araw ka napapanood, which means malaki talaga dapat ang kinikita mo sa mga ganyan. Kaya nga marami po talaga gusto regular show Kaso regular ka talagang papasok at regular ka talaga na, umaga parang may mga times talaga na engaging kasi yung time mo pag mga regular host ka. So, ang tanong, bakit po tumatanggap pa sila ng mga racket sa iba, kahit sasabihin na nating oportunidad yan, na alam nila na tatamaan yung kanilang show dyan. Ibig sabihin lang yan, hindi ganun kalaki at hindi sila well compensated doon po sa kumpanya kanilang kinabibilangan. So, sabi nga po ng isa sa mga showbiz insiders, wala pa raw pong inilalabas na statement ang tape kung papalitan daw di umano si Isko, si Glyza at si Kokoy bilang mga regular host dito po sa Tahanang Tahanang Pinakamasaya. Yun. So, dahil dyan, ito nga yung ilan sa mga updates po natin. Ang maganda lang po talaga sa Itbulaga, diba? Pag may nawala sa kanila, hindi masyadong kunyari may absent, hindi masyadong ramdam kasi nga, magagaling na mga host dala nila yung show, diba? Jose Manalo pa lang, lahat ng host sa Tahanang Pinasara, talbog na samahan mo pa ng TVJ, samahan mo pa ni Alan, ni Maine, diba? Ni Raisa, ni Mr. Ryan Agoncillo, kaya talagang masasabi mo na blessed talaga ang Itbulaga pagdating sa mga host, no? So, magbasa tayo ng komento ninyo, guys. Unahin natin ang komento Mr. Eddie Bucayo. Inuulit yung ads like Breeze 4 times lumabas sa isang gap. Mahina ang ratings nila kaya paanong papasukan ng ads yan? Tama nga Yun po kasi yung pinapalabas ng mga pro-tape Facebook page na marami daw sila. Marami daw silang mga advertisement. Sabi naman po ng isa pa, si Pontea, sadyang binabawasan at ipinapako ng mga rating agency ang numero ng TVJ Itbulaga sa mababa para nga naman believable na within striking distance, ito ang kalabang show. Yan ang hula ko na nangyari sa mga rating survey agency. Dagdag bawas ang ginagawa nila. Bawas sa numero ng Itbulaga TVJ para hindi mataas masyado ang rating nito at hindi na maniniwala ang mga tao na maaari pa itong maabot at mahigitan ng mga kalabang show. Paano nila ipapaliwanag ang numero ng survey sa online na ilang doble lamang ng viewers ng Itbulaga TVJ sa mga kalaban at 4.5 to 4.7 lang ang numero nila sa Itbulaga TVJ, habang ang mga kalaban ay tila 1 puntos lang ang lamang ng TVJ. Paraan din yun para hindi lubos na maging pangit sa mga advertisers ang show na mga nagbabayad sa kanila ng show. Yun. Ito tama po yung mga assessment niya no? Talagang, kumbaga, nagkakaroon po talaga, kumbaga, parang formulated na siya. Kumbaga, may naka-ready na talaga, no? Hindi nila pinapalabas sa sobrang sadsad yung ibang mga show. Kaya binabawasan yung puntos ng iba, which is ang tinatamaan yung TVJ. Para nga naman makikita na maliit lang ang puntos na pagkakaiba. Diba? So, tama po yung mga assessment niya. Sabi po ni Mr. Bricks.tv, kung marami silang advertisers, bakit ang liit ng papremyo nila? Pansinin nyo, prices nila ang liit kumpara sa TVJ. True, diba? Araw-araw, pero sabi nila araw-araw silang namimigay in fairness. Sabi naman ni Miss Michelle, talagang yung halusos are really consistent sa mga dirty tricks nila, pero magwawakas din yun. Totoo naman po yun. Lahat po ng mga pangit na itinanim mo, hindi po magtatagal yan. Diba? Kahit naman paulit-ulit nilang sabihin sa publiko na wala silang ibang gusto kundi tumulong, pero kung yung motibo mo ay hindi maayos, hindi rin po yan maglalast, 'di ba? Hindi rin magtatagal yan kasi makikita naman yan sa magiging resulta ng mga programa.
Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!